Good morning guys. Ayan, kapala naman ang snow. Sabi ko dyan may mag-shovel na eh. Sakto yung kapitbahay namin mag-shovel na rin. Kagigising niya lang kasi. Kapal na naman eh. Ano naman yan? Kailangan magpalit ng bedsheet. Tsaka syempre laba-laba. Hello guys. Ayan. Tanghali. Hapon na actually. Alauna na ng hapon. Nakakain na kami ng lunch ni Jermaine. Nakalinis na rin kami. Nagano na lang naman. Punas-punas tsaka walis. Ayan. Ngayon busy ang nagagawa ako ng crinkles, merienda. Pero yan, at least mga kalat-kalat. Tsaka ang ganda ng sikat ng araw ngayon. Pero malamig sa labas. Nakapag-shovel na rin sa Jermaine. Kaya lang wala na pala kaming wala kaming salt. So, kailangan siyang bumili ng bago. So, yan. Magawa ko ng crinkles. Na-share ko na yung recipe nito before. Hindi ko lang maalala kung isang taon na ata. Pero yeah, kung gusto nyo balikan, andun yung recipe. Search nyo lang yung pangalan na ata, crinkles recipe. Dalawang recipe itong ginagawa ko eh. Kumbaga, dalawang batch. Para maramihan. Luto ako ngayon. Siguro mga 24 pieces. May matirang konti. Bukas ko na lutuin. For now, ito muna. Ito pala. Sarap nito. Nabil namin sa Costco. Medyo nakakasuya lang kasi matamis. So, pagkakain ka, after kumain, padalawa-dalawa lang ba? Ito, hindi pa nabubuksan. Tapos, kakatapos lang din ng ko. Instapat, nagsalang ako ng oxtail. So, yan ang aming hapunan mamaya. So, yan. Luto na yung ating ube crinkles. So, correction kanina, nasabi ko pala, crinkles recipe. Pag sinerch nyo siya, hanapin nyo yung ube crinkles recipe. So, yan. Ito, nasa ilalim kaya medyo mas nag-brown ng konti ilalim niya. Pero sakto yan. 12 minutes ko lang niluto to. Tapos tanggal na. Oh, yun. Kabunggaan. Sarap natin. Ayun Ito na naman kami Nabili ko siya. Tingin kasi ng tingin eh. Mura kasi. Mura kasi. 15, dalawa. Dalawa na siya. Open naman Wala nang card. Pero okay lang. Kasi di-display lang din naman. Cute kasi, di ba? Si Care Bear ba ito? Care Bear, tsaka si Pink Panther. Pink Panther. Parang bata lang Merong yung isa Garfield, tsaka yung sa yung sa Hello Kitty. Yun ang mahal yata yung sa Hello Kitty, Sino mahal kasi, hindi mo ako bibili ng ganun kamahal. Tama na ako ganito, pa 15. 15, dalawa. Mura na yan. Pandagdag na sa display ko, konti nga lang yung display. Pagdating ko nga doon, sabi ng seller sabi niya, dami tumatawag sa akin, nagme-message sa akin, kukunin na raw agad. Nauna siya. Nauna ako. Ganun talaga unahan talaga dito Pag nakita mo, kailangan message mo right away. Tapos yung iba ayaw nila na tumatawad ka pa. Pag tumawad. Bibigyan nila sa iba. Pero meron naman iba, pag binigay yung inopera mo na mas malaki, sa'yo ibibigay. Totoo. Ilang beses na nangyari rin yun, di ba? Tapos yung kanina, may aksidente dyan sa sa harap ng bahay. Buti na lang, hindi tinamaan yung sasakyan, Muntik na Kung malapit na malakas ang impact. Madulas kasi yung daan. Hey, you can't park there. Dulas ang daan pero mali naman talaga yung galing doon sa loob. Kasi posibleng hindi niya nakita Dapat napansin niya. Nakita niya yun, nakala niya, gugulong na mabilis yung sasakyan niya. Hindi talaga. Aabutin niya yun. Nakita niya yun, kaya lang, expect niya makakalusot na siya. Lapit lang nun Pero may paglabas ng roundabout dyan. Wala pang parang 20 meters, 30. Wala pa. Ganun lang.
Pag kung umiikot yun, hampas yun sa sasakyan. Ay, malamang. Mapalitan na hindi oras yun. Eh, Wala, wasak sa hirap na ng yun. buhay eh. Ayun lang, sa hirap ng buhay. Baka, it's either mapalitan siya o madagdagan na UP. Hanggat tumatakbo yun. Ang mahal pa naman ng mga sasakyan. Grabe. Talagang hindi na bumaba yung, yung presyo ng Hindi sasakyan. na. Kaya Ang bumaba ngayon, yung gasolina. Oo nga eh. Ang baba. Nakakagulat din eh. Ano, 109, 108? 108. 108. Kung pwede nga lang imbak mo na yung gasolina eh. Sana tuloy-tuloy na ganyan. Tapos pag nagmahal, benta ka na. Pero sana yung pagbaba ng gasolina, kasabay na yung bilihin. Nagkaroon kasi ng parang, di ba, agreement sila Carney tsaka si Daniel Smith. Parang ganun. Siguro, may mga under the table ako. Pag bigyan nyo ng tong Alberta, ganyan, advantage sa mga So, ganito. dapat naman talaga sa Kasi dami dito ng nanggagaling yung oil, di ba? Tsaka gas. Pero mura. Kakagulat eh. Parang ang tagal ng Ang tagal ng almost $2. 150, 140. Laging ganun. Nagwa-170 pa nga, di ba dati? Pero buti na lang, ayan. Siguro Tapos bumaba siya, nag-130 plus, ba? Hindi, kasi Tapos nag-120. Pag nag-120 yun, mura-mura na. sabi nila, nung naupo si Carney, sisibakin na yung carbon tax na wala. Wala ng rebate, wala ng carbon tax. Pero yung gas, nakataas pa rin. Ito na nga lang bumaba eh. Parang Ngayon pa ilang lang buwan na nagbabaan eh. Ibig sabihin, sabi nga di ba nila, Poliebe, politika na naman. Sabi nila, tinanggal nyo nga yung carbon tax, pero meron pa rin. mataas pa rin. Ghost nga daw eh. Pero walang rebate na nakukuha yung mga tao. Yun Basta maging ganyan lang lagi ang gas eh. Kahit pa paano, di ba? Laking bagay. Lalo sa atin na hindi kasi drive everyday ng malayo. makaka-apekto talaga sa mga bilihin yan eh. Kasi yung mga bilihin, tinatransport ng di ba? Mga sasakyan yan. So, malaking yan, menos kung magtutuloy-tuloy. Kaya nga. Yun nga. How I wish. Kasi sa gas pa lang actually, ang laki na nang nauubos namin sa gas monthly. Magkano yung budget namin. Parang ako, weekly, nakalat yan, 100 eh. Oo. Ako naman weekly, 50. So just imagine sa 4 weeks, magkano yun? 600. Lalo pag winter, syempre, lagi ka nag-start dyan. Papainitin mo yung sakyan. Gamitin mo yung all wheel mo. Kasi pag yung truck kasi, advantage siya malaki, ganyan. Kaya lang, pag di mo ginamit yun ng all wheel sa winter, pumapagpag yung buntot niya, yung likod. Lalo't walang karga, kaya lalagyan mo talaga ng pabigat. Kaya ako actually, kahit na yung kotse, mas gusto ko pandalin eh. Kasi pag truck, pag di mo kabisado, yung likod eh. Mapalo talaga eh. At least yung kotse, pumalo ka man, ang lit lang ng gano'n yan. Ang lit na ng palo. Ang lit na ng palo niya. Lalo ngayon, yung weather ngayon, snow, maglulusaw, lalamig. Masakit ang ulo niya. Lalo kahapon, grabe yung sakit ng ko. Kami nga Sabi ko nga sa kanya, parang di ako sa trabaho napapagod. Napapagod ako doon sa sakit na nararamdaman ko minsan. Tapos naginip pa siya. Kangina. Natulog kasi siya after nung pag papasok ako sa work, nahihiga muna ako, tapos magpapaantok ako hanggang sa makatulog, at least kahit an hour makatulog. Napanaginipan ko daddy eh. Tsaka yung mga kapatid ko. Nasa Sambales daw kami. Tapos sabi, tara, bike tayo. Sabi ng ate ko, saan tayo mag-bike? Sabi niya, sa Bataan. Ha? Sabi ko, ang layo, Sambales sa Bataan. Mag-bike. Kaya yan. Sabi niya, malapit lang. Tapos sabi ng daddy ko eh, kaya tara. Pero hindi mo siya nakikita. Hindi siya nakikita. Pero lang ko si daddy siya, tapos si boses niya. Tara, sama ka. Ayoko, sabi ko, alis kami lahat eh. Sige na, sama ka na. Hindi, magbabay kami. Ay, pili ko pagkagising ko, pagod na pagod ako eh. Parang sabi ko, ang gulo, dami-daming tao. Tapos, nakikita mo yung mga mukha nila. Yung mga tao, nakikita ko. Pero si daddy, alam ko si daddy, pero hindi ko siya naririnig mo lang nakikita. siya. Naririnig ko lang siya. Huwag ka sasama doon. Nagiginig Kahit daddy mo yung boses na huwag ka sasama. Nakakaano lang din eh. Baka nami-miss mo lang din. Kaya Siyempre nasa naman. isip mo syempre. Lagi naman yun nasa isip yung mga magulang na wala na eh. Ganun talaga ang buhay. Kaya hanggat may buhay tayo is enjoy. Correct. Enjoy natin kung ano yung meron, ganyan.
Kasama ang family. Buti na nga lang at medyo maaga-aga kaming nakarating dito sa Canada. Medyo At, mas mas okay pa nung time na yun. Siyempre, dumating din sa point na, hindi man namin inaasahan na magkakaroon tayo ng pagkakataon na magkaroon ng yung sinasabi nilang Canadian Dream. Ayan. Na makarating dito. Nagkaroon ng pagkakataon. Nung time talaga na yung Canadian Dream talaga eh. Canadian Dream, yung sinisweldo mo, ang laki ng palitan, di ba? Tapos yung mga bilihin dito, mura pa. Kaya nga give up mo na yung Korea din nun, di ba? Kasi nga, Kung tutusin yung sinasahod ko sa Korea, tsaka dito, mas malaki pa yung nado doon, ano? Hindi ba? Halos pareho. Halos pareho. Hindi kasi sa wala namang gaya ng mga taxes na gaya dito. Yun lang. Although may tax doon, pero parang iniipon nga nila kasi hindi ka namang resident doon. Parang binabawasan nila, pero pag umuwi ka ng Pilipinas na hindi ka sabi nga nila, so nag-overstay or nag-runaway sa company mo, ibibigay sa'yo ng buong buo yun. Ang laki rin nakuha ko nun, ano? Kaya nga, parang tsaka bonus mo na inipon palo yun. ang OT nyo kaya malaki. Dito naman, noong time na yon talagang ang isip namin magkasama-sama. Kasi kung siya babalik uli ng Korea, wala, parang balikan lang. Every time, aalis siya, babalik, aalis. Magiging ganun na lang yung buhay mo. Parang... Kaya talagang, nung natawagan ako, interview, pantuwa kami kasi alam mo, andun na eh. Nakaalis ka, okay. Ilang years ago na yun. Minsan naiisip namin yung comparison ng Canada noon nung dumating kami rito. Tsaka ngayon. Tsaka yung ngayon. Parang sobrang laki ng pinagbago. Sobrang laki ng pinagbago. Ewan ko kung ano yung word na gagamitin eh. Parang nagbago siya na for the worse. Parang ganun. Parang hindi natin alam kung ano. Naging problema. Hindi mo alam kung dahil. Halos lahat naman kasi talaga nagkaroon ng gano'n ng pababa eh. Nung dumating kasi kami nung time ng 2015, yun yung nagbotohan, di ba? May election. Tapos, alam mo naman dito sa Alberta, lalo na doon sa mga county na tinira namin doon. Lahat yun mga against sa liberals eh. So, may mga petition pa silang pinapirmahan sa lahat eh. Kahit nga kami pinapirma doon, pirma kayo dyan. Huwag kayo papayag na. Hindi ko naman kilala si Trudeau noong time na yun. Hindi ko naman alam kung sino magaling doon or ano. Tsaka nung time na yun kasi parang hindi tayo pa, dahil hindi pa naman tayo citizen. Kumbaga, parang hindi ka masyadong invested sa time na panoorin mo yung mga nangyayari talaga. Ganyan. Tsaka nasa malayo kami. So, usual na napanood namin para malibang ka. Hindi ka masyadong nanonood ng balita. Minsan maganda pa nga yung ganun eh. Tahimik eh. Unlike nung nandito na kami, mas ramdam mo. Mas ramdam mo. Pag nandito ka sa city, ramdam mo yung yung pagbabago, lalo na lumipat kami yung 2017 dito sa Calgary. Talagang super pa yung parang fresh, malinis, ganyan, tapos tahimik. Nakikinig kami ng mga bali-balita na nun, di ba? Ng mga time na yun. Parang... Saka hindi ganun ka ngayon. Pag nag-drive ka, grabe ng... Doon pa lang makikita mo pa lang paglabas mo pa lang ng bahay. Nakita mo, ang dami na kagad tao, ang daming... Hindi naman doon sa ayaw ko ng maraming tao dahil galing din naman tayo sa Pilipinas. Alam natin kung ano. Ang sinasabi lang namin is yung comparison comparison noon at saka ngayon. Noon at ngayon. Alam mo, ibang-iba talaga. Malaking pagbabago talaga dahil nga dyan sa... Dumami tao rito nung after pandemic. Nung before pa nung pandemic, nagpapasok na sila ng mga refugee. Refugee, tanda mo yun sa Syria. Kasi nga walang mga nagtatrabaho ng pandemic, parang karamihan. Mas pinili yung magstay sa bahay, yung serve, di ba? Kumuha ng serve. So nag-hire sila ng mga, tapos lahat ng tourists pwedeng magtrabaho. Ayan, Doon dumagsa talaga ng todo. Pati yung mga tourist visa nakakapagtrabaho, 'di ba? Binigyan nila ng pagkakataon. Yun yung naabuso nung time na yun. Tapos nag-extend, tapos lahat umasa na maging permanent or maging citizen dito.
Which is, kaya nga TFW, di ba? TFW yun, di ba? Temporary work permit, parang gano'n, di ba? Temporary foreign worker. Foreign worker pala. So, parang, yung dun pala sa unang word pa lang, temporary, sa, ano na kagad, strong word na kagad na hindi ka magtatagal or kaya nga temporary, di ba? Ngayon, nakikita namin yung pagbabago kasi ang daming nagwawala dyan, nagrarally, nagpo-protesta. Kabila, lalo dito nagagalit, kasi City, diba? Nagagalit sila, bakit daw ganyan, tatanggalin na yung ganito. Wala naman kami masabi sa gano'n, kaya lang talagang pansin mo. Kasi immigrant din naman kami na, kaya lang, yung epekto, pagpunta mo ng ospital, pagpunta mo ng grocery, grabe taas. Pagpunta mo ng ospital, parang ilan lang kayo doon sa emergency, di ba? Tapos, hirap humanap ng trabaho. Kaya ngayon, kahit na siguro minsan, parang gusto mo humanap ng ibang trabaho, parang wag na lang. Kasi meron ka ng... Ang hirap iris. Gaya niya, di ba? Sabi niya, nagpa-plan nga siya lumipat. Ilan na napasahan niya, pero parang ano walang pa rin tawag, walang interview. Dati, pag nagpasa ka nun, saglit lang yun, di ba? Nung ikaw. Ang daming tumatawag ng mga ano talaga. Saglit lang nun. Ito, meron dito, interview. Ikaw pa yung mamimili kung magkano sweldoin mo, di ba? Pero ngayon, mas may naman kung trabaho kang maayos, keep mo na lang. Kaya minsan kahit pagod ka na, inis ka na sa trabaho, parang hingang malalim. Isipin marami kang bayarin. Magbabakasyon pa. Magbabakasyon. Lagi yun isipin mo na lang lagi. Meron kang binabayarang bills. Papadala ka pa. Kaya minsan papagod siya. Pagod? Sabi ko, kaya ba? Kaya naman daw, kaya lang, nakakapagod talaga minsan. Hindi naman siya maka-let go nga kasi sayang. Yun yung ginagawa nilang dahilan na pag tinapos yung mga foreign worker, mawawalan daw ng mga trabahador dito sa Canada. Pero dami pa rin talaga. Ang dami ng tao talaga Ang dami. Posible. Kaya lang, ang dami nga lang agawan sa trabaho Mga kabataan nga, kawawa Ang nangyari kasi, hindi naging gradual yung increase ng population. Biglang buhos. Biglang buhos Hindi kinaya. Hindi nakapag-adjust yung sistema ng gobyerno sa mga... Kung siguro niregulate nila ng maayos, sabay yung kumbaga, kasabay yung pagtaas ng economy. Kaya marami na rin talagang marami na rin talagang mga Canadians na pinipili na lang din tumira sa mga iba-ibang bansa Kasi nga mas mura, siguro mas nakukuha nila yung quality of life nila. Lalo yung mga pensyonado na. Mas pinipili nga nila sa Asia kasi mas Pilipinas ang dami na, di ba? Mas yung pera nila mas malayo ang mararating. Mas malaki yung conversion, kumbaga. Kaya pa. Hindi naman yung mga lang namin, napansin lang kasi nga sobrang layo na talaga. Pero hoping pa rin na maging maayos. Sino man yung maging pinuno natin dito sa Canada, sana maging maayos at alam naman natin na lahat ng bansa ngayon sa nagkakagulo. Hindi lang dito sa Canada, kita niyo yung UK, Australia, lahat ang problema nila, mass immigration. Yun. Kahit yung mga ibang bansa sa Europe, Poland, mga iba nagbabawas Germany, na nga talaga kasi nga sobrang dami na. Meron nga nagbabayad pa sila para lang bumalik ka na sa bansa mo di ba? Sa, hindi ko alam kung Sweden ba yun? Sweden nga yata. Sweden ba? Yata. Basta merong... Ang dami mga bansa ngayon na dinadagsa na hindi kinakaya ng gobyerno. Hindi nagiging balance Natatalo yung mga locals, kumbaga. Kami naman na, hindi naman namin... Kumbaga, hindi mo naman pwedeng masamayin yun dahil immigrant ka rin na dumating dito. Lahat naman tayo gusto magkaroon ng magandang buhay. Kaya lang. Naman sinabang din ng para sa pamilya, di ba? Lahat ng competition is aabutin mo nga talaga. Kasi isipin mo, kung nandun ka sa gaya natin, nasa Pilipinas, kahit ngayon, kung nasa Pinas tayo ngayon, nabigyan tayong pagkakataon mag-Canada, pipiliin pa rin natin mag-Canada kasi, di ba? Kaya lang sana maging maayos ang lahat. Kaya yung word na Canadian Dream, nasa sa inyo yung kung paano nyo kung paano nyo i-express or i-intindihin kung ano.
Pero para sa amin, na-achieve na namin yung yung Canadian dream na yun. Na hindi naman kami nagsisisi na pumunta rito. Nakagaya ng mga iba na... Kasi kung nasa Pinas kami, hindi naman namin alam kung ano maging buhay doon. Sa totoo lang kasi, hindi kami mayaman na pamilya. Kumbaga, nakakaraos din. Pero hindi kami lumaki sa karangyaan o sa lahat ng pangangailangan is kumpleto. Sanay kami na kung ano lang yung meron. Pagkasyahin. Kaya nga nung nakarating kami rito is ayun nga, ginagawa namin kung ano yung kaya namin gawin para sa pamilya namin. Na ibigay sa kanila yung mga pangangailangan na hanggang ngayon, ayan, nandun na kami sa punto na kahit paano nabibili na yung mga gusto. Kumbaga, na-achieve na namin. Yung sinabi ko nga, na-achieve na namin yung Canadian dream. Nakuha na namin. Kaya nga yung dream is nasa sa inyo na talaga. Sa inyo. Kung paano nyo tutuparin. Tama. Nasaan ka, hindi naman, kumbaga nasa Canada ka, angat ka na sa ibang OFW na Pare-pareho lang tayo pero nasa puso nyo kung paano nyo tutuparin yung dream na yan. Hindi lang Canadian dream, hindi pwedeng Saudi dream, pwedeng American dream, di ba? Baga yung pinangarap mo since nung magkapamilya ka kami. Kasi kami may goal kami since noon eh. Pero yung goal namin, hindi yung goal na bata ka pa lang is gusto mo ng mga ibang bansa, ganyan, or Yung goal na yun, nag-start lang nung nakakaramdam na kami ng struggle sa buhay. Lumalaki yung mga bata, yung mga pangangailangan nila. Kailangan, ganito na lang ba yung trabaho ko? Gusto ko rin naman mabigyan yung mga anak ko ng magandang buhay, tsaka yung pamilya, di ba? At nabigyan ng pagkakataon dito sa Canada. Kaya thankful pa rin naman kami. Kaya nag-start kami pare-pareho sa hirap. Bata nga namin, di ba? As you know, napanood nyo naman yung mga aming love story. Sobrang bata namin nag-start sa buhay. Tsaka yung pambabash, hindi lang sa YouTube o sa social media nangyayari yun. Nakaranas kami sa totoong buhay. Totoong buhay ng binabash. Wala yan, maghiwalay yan. Bata pa kasi yung mga yan, maghiwalay yan. Hindi tatagal yung mga yan. Tatagal yan. Nabuntis lang yan. Kaya nagsama, ganyan. Saglit lang yan, bilangan mo lang ng ilang buwan. Kasi lang yung gap namin parang hindi talaga dahil malayo nga yung gap. Pero, yun nga, eto, so far, ilang taon na kami. Hindi mo mahuhusgahan kasi yung kakayahan ng isang tao eh. Pwedeng ganito ka ngayon, hinusgahan ka, yun yung magiging Yun yung ginawa namin motivation talaga na para okay lang. Para magpursige, magkaroon ng maayos na pamilya. Yan naman lagi namin hiling eh. Magkaroon ng masayang pagsasama, peaceful na buhay. Tsaka yung ang tawag din yun, hindi ka maghahangad ng sobrang laki para sa buhay mo. Kaya kung ano yung mga simpleng bagay na meron ka, maging masaya ka, parang gano'n. Kung ano yung kaya mong i-provide para sa pamilya mo. Tama. Maging proud at masaya ka doon sa naibigay mo sa kanila. Kaya, siyempre, makikita mo kahit sa mga bata. Diba? Kaya kami, yun. Kaya nga sabi sa inyo, kahit nasa bansa kayo, kahit nasa Pilipinas kayo, kung yung pangarap nyo is natupad nyo na sa tingin nyo, na-satisfy nyo yung sarili nyo. Nandoon na yun. Yun na yun. Yung dream na yun. Oo naman. Kaya yung sabi nila, yung Canadian dream is dying daw. Hindi siguro doon sa nag-vlog na yun or sa nagsabi na Canadian dream is dying o patay na. Andun pa din. Nandiyan pa rin yun. Depende sa tao na lang. Depende sa inyo na yan. Tsaka mahirap manisi dahil sa maraming immigrant. Kasi pareho rin naman nating immigrant yun. Immigrant din tayo. Hindi mo masisisi yun na nangarap na pumunta rito. Kasi ganun din naman naging pangarap namin noon. Kaya lang sana magkaroon lang ng maayos na patakaran ng gobyerno para maging maayos. Yun lang yung gusto naman namin. Yun yung pinaka main goal. Yung gobyerno ang magsaayos, hindi yung yung nadadala sila. Hindi mo basta mapipigilan ng mga harap lahat yan. Kung gusto pumunta rito o saan man.
Kaya sila dapat yung nagre-regulate nun. Tama. So yun lang naman guys. Na-share lang naman namin sa inyo ang aming mga... Kaya buhay pa yung mga Canadian Nice. dream na yan. Pag Oo nasa naman. Pilipinas kayo, pumunta kayo dito, makipaglaban tayo ng na ipaglaban niyo yung Pangarap nyo. pangarap nyo. Hindi yung magpo-protesta kayo pag na-expire na magpo-protesta, di ba? Hindi naman Ilagay sa nadadala tama. yun. Ilagay sa tama. Ayun lang naman. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At saka yan pala, isama. Mag-iingat sa pagdadrive. Ang sa pagdadrive, nakakatakot, pero kailangan doble ingat. Wag magmadali. Hayaan nyo ng malate. Hayaan nyo ng Malate malate. Tsaka maging kumbaga maging mindful ka sa paligid mo. Doble check para safe. Tsaka kung may mabagal sa harap mo, ganun talaga. Medyo habaan mo pasensya. Habaan mo na lang yung pasensya dahil kinakabahan nyo, natatakot. Hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan din nun eh. Correct. Lalo kung bagong driver, tapos sasabak sa ganyang yelo, hindi basta-basta Hirap. yan. Sela naman. Maraming salamat ulit guys sa inyong panonood. Ingat kayo lagi. See you on the next vlog. Bye.